Pinuntahan ko siya sa likod. Tapos naabutan ko siya, nag-open ng mga cabinet sa airplane kitchen. So, doon nag-red flag talaga. Pung! Lahat ng mga synapses ko ay gumagalaw na sa utak ko. Sabi ko, excuse me. Kasi syempre, hindi, di ba, pag nasa airplane ka, hindi ka allowed mag-open ng mga cabinet sa aeroplano. Alam niyo guys, may kwento ako sa mga damit ko. Ito ay damit ng aking lola. Actually, ang tela niya parang galing Hawaii. So, siguro gift ito ng papa ko noong 1960s doon sa mama ko. Tapos, yung mama ko, binigay niya sa lola ko. Tapos, ito yung palaging ginagamit ng lola ko. Tapos, pumunta ako dito, ay dinala ko ito. Kasi pang bahay ba? But I'm going to preserve this para remembrance ko sa mama ko at sa lola ko. So, this is probably like 1960s. So, 25, 40, mga 65 years old na ito. More than 50 years old. So, isi-save ko yan kasi magagamit ko pa yan kung liliit na ako. Tapos ito guys, ito ay uniform ng mga crew sa Eastern China Airlines. Tapos ito yung madilim na experience ko sa aming travel galing Philippines papunta balik dito. Tapos, remember this? Yeah, that came from the China Eastern. Yeah, it says it in there, China Eastern. Where? There's a tag. Yan o. China Eastern Airlines. Kasi guys, grabe, may malagim talaga akong experience sa China Eastern. To make the story short, nakadakip ako ng why I thought was terrorist. Kasi yung time na yung 2016, uso yung mga Muslims na binumbahan nila ng mga infrastructures dito sa Amerika. Tapos, nung sumakay kami ng airplane, may nakita ako na taga-Pakistan siya. Summary lang yung ibibigay ko sa inyo. And hopefully next time, makapag-tell ako ng story kung ano ba talaga nung nangyari doon sa flight na yun. So, may na-discover ako na feeling ko ay terorista siya at feeling ko na gusto niyang pasabugin yung aeroplano na sinasakyan namin. Natuklasan ko siya kasi may mga dala siyang mga wires at saka mga powder na nakakaduda. Tapos pumunta siya doon sa kitchen. Parang may prodding sa Holy Spirit yung puso ko ba na pagod na talaga ko. Wala akong tulog kasi nakasakit si Cory sa airplane. Tapos may prodding si Lord na tingnan mo sa yung kanan. Tingnan mo sa yung kanan. Kasi nasa pinakalikod kami ng airplane. Tapos at the back of my mind, ay kapoy na ko, Lord, I'm so kapoy, I'm so tired. Tapos nakita ko na may isang tao na Pakistani na dumaan siya sa aisle namin. Tapos yung mataas yung uniform nila or damit nila na mataas. Kasi uso talaga yung binubomba yung mga dito sa Amerika noon. Pagkatapos ng 9/11, yung mga ganun ba. So careful na talaga yung mga Amerikano kasi nakakatakot na mundo dito. Tapos, nung sa hospital pa kami, sidetrack muna tayo, may natake sa puso na yun, mataas yung niya, yung damit niya. Tapos lalaki. Tapos nung nagpunta ako doon sa sa break room namin, pumasok yung nurse. Sabi ko, kita mo ba yung yung pasyente natin? Sabi niya, oo nga. Tapos nung nag-treat ako sa kanya, sabi nung nurse, pinakinggan ko talaga kung may TikTok. Sabi niya, baka sasabog tayo nito. So ganun yung mentality namin, especially around that time na uso talaga yung mga ganong gawain. So, balik tayo sa airplanes. May prodding talaga sa akin ang Holy Spirit na tumingin ka sa kanan mo. Sabi ko, I was fighting with this voice. Hindi na audible voice. Parang impression sa spirit ko na just turn your head to your right. Sabi ko, Lord, I'm so tired. So anyway, every inch of my being ay ginather ko talaga yung strength ko. Tapos I turned to the right at nakita ko yung tao, guys, na nag-sign language siya. Sabi ko, sinong sinasign language niya? Sinasign language niya yung tao sa harap. Like, oh my gosh, what is that? Iba yung mag-prayer yung mga Muslims. May mat sila, tapos linagay nila doon sa doon sa sahig, tapos magbabaw silang ganun. Itong nakita ko ay iba, parang nasa-sign language siya sa tao doon sa front. So, sabi ko, anong ginagawa nito? Ba't nag-sign language siya? Alam niyo guys, kahit napagod na talaga ako, tumayo ako. Tapos, pinuntahan ko siya sa likod. Tapos, naabutan ko siya, nag-open ng mga cabinet sa airplane kitchen. So, pinuntahan ko siya. Sabi ko, excuse me. Kasi, syempre, hindi, di ba, pag nasa airplane ka, hindi ka allowed mag-open ng mga cabinet sa aeroplano. Sa kusina pa, di ba, off limit yan para sa mga passengers. So
Sinabi ko sa kanya na, excuse me, what are you doing here? Yung friendly ba? Tapos sabi niya, nag-open lang ako ng cabinet. Sabi ko, hindi allowed po mag-open ng cabinet dito. Kasi, mga crew lang talaga, mga stewardess lang talaga ang may access dito. Bakit? Anong hinahanap mo? Sabi niya, naghanap ako ng microwave. Kung bakit ka naghanap ng microwave? Tapos pinakilala ko yung sarili ko para hindi siya ma-irritated sa akin. Baka pusilin ako nito ngayon. But anyway, bakit nagkailangan mo ng microwave? Sabi niya kasi may so may tin siya na tin, yung metal na container. Tapos may dala siya na charger, electrical charger, tapos may tin container siya. Sabi niya, mag-iinit ako ng tubig. Doon nag-red flag talaga. Pung! Lahat ng mga synapses ko ay gumagalaw na sa utak ko. Tapos, tiningnan ko siya kasi inatol talaga niya, guys. Inatol, tiniming talaga niya. Walang tao doon sa kitchen. Tapos sabi ko, ba't ka naghanap mag-iinit ng tubig? Tingnan mo, di ba, nakadaan na yung mga stewardess, may init sila na tubig, siniserve kung may kung may tea ka, doon ka sa kanila, hindi ka pwede dito. Doon ka sa kanila mag-ask ng mainit na tubig. So, yun. Tapos, tiningnan ko, may electrical charger siya. Nako. Tapos, may tin metallic container siya ng maliit. Tapos, sinabi ko, anong nasa loob ng metallic container mo? Tapos, sabi niya na, ito, kung pwede patingin. Oh my gosh. Patingin kasi, alam niyo, 1 + 1 = 2 na ako kasi number 1 is electrical wiring. Tapos naghanap siya ng microwave. Tapos may metallic tin pa siya. Yung metallic tin with the electrical wiring, ipasok mo yan sa microwave ay mag-explode po yung ating microwave. Sa lahat ng mga taong may microwave, alam niyo yan, na yan yung mangyari. Tapos, binuksan ko yung tin niya kasi sabi niya, alam niyo, pag may ammonium nitrate yung niya, pag may ammonium nitrate yung tin niya, ammonium nitrate ay explosive po yan. So, yun. Pag may ammonium nitrate, tapos nakakita siya ng microwave, tapos pinasok niya yun with all the electrical wirings, tapos kaming lahat. So, yun. Report ko siya. To make this long story short, grabe nang na-experience ko. Grabe yung trauma, the after effect. Grabe talaga na para akong nag-nervous breakdown sa takot. Yung ganun ba na, anytime we could explode, this pain could explode. Parang, oh my gosh, Lord, help me. Parang ganun ba? But ikukunto ko sa inyo. So, ito yung ko. Ito yung t-shirt. So, sinabi ko, ang mga flight stewardess pa nila, guys, ang mga Chinese, hindi marunong mag-English. So, sinabi ko sa kanilang, we have a problem. Sign language talaga yung ginagamit ko kasi hindi sila marunong mag-English. So, sabi ko, pag yan ay terorista tapos may kasama yan sa labas, siguro, prepare na yung nasa labas na makita ako, especially I had a very long hair, tapos sabi ko, bigyan nyo ako, mag-camouflage ako, bigyan nyo ako ng ibang damit, kasi sasabihin lang niya na, itong babae ito, na t-shirt, nakagano. So yun, ito yung binigay nila. But anyway guys, grabe, very interesting yung story na yun, and ang ending doon ay, kinuha yung mga passports nila, tapos sa customs may nangyari. Ikukwento ko sa inyo ang kabuuang kwento next time. I-remind nyo ako, ha? So, ito yung story nito. Hindi ko yun makalimutan. Napakalagim talaga na experience sa airplane. Oh my gosh. Diba? Sa atin, meron nga tayong flight from the Philippines, airplane na galing sa Australia, pumuntang Philippines, and from the Philippines ay nag-fly siya papuntang Japan. Tapos may terorista na naka-rent siya ng apartment dyan sa Philippines. Naggawa siya ng kaputok at linagay niya sa airplane. Yun, sumabog yung airplane. Ipakita ko sa inyo yung video sa description below kung anong istorya. So yun yung nangyari sa amin noong 2016. Kala ko talaga katapusan na namin. But anyway, thank you so much for watching. Continue ko pa yung ko dito. Sisegregate ko ng mga ipadala sa Pilipinas. So ingat kayo. Thank you. Bye-bye. Yan na yung mga daming damit na hindi ko nagamit. Tapos, hindi ko nakasya. Kaya, ipapadala ko na lang sa Pilipinas para magiging ukay-ukay doon. Donations ba?
1 second, please. Are you gonna go or? Yeah, I think so. Let me just I gotta go now. I gotta go now. Alright, sa hindi nakapanood sa aking live, ginawa ko ito. Transfer ko si Miss Calamansi sa medyo malaki na container. Tapos hindi ko pa siya malagay. Sila malagay sa labas kasi may frost kami tonight. In other words, below zero ang aming temperatura sa labas. And because of that, mag-aayos ang mga sanlibutan namin dito. Kaya dito lang muna sila. I can't wait for everything to get warmer. Ang panahon kasi dito sa Amerika, minsan ay okay na, hindi na siya mainit, wala na akong coat, tapos bukas na naman, oh my gosh, mag-a-ice na naman, kaya ay talaga, hindi naman natin ma-control yung ating temperatura, kaya dyan lang muna sila. Okidoki, so yan ang second batch ng ating paglalaba at pagtutupi at pagpapadala ng mga isegregate ko yung mga hindi ko na magagamit as useless, mga mga damit ko na hindi ko nagamit or nagamit ko once or twice lang, tapos ipadala ko sa Pilipinas para maibenta nila kasi para maka-help naman doon sa ating mga kapatid na nangailangan ng tulong. Okay?